Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong manggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome to our time in the Word. Ito po ang atin hong twice a week Bible study at atin itong patuloy na ginagawa para ho patuloy ang ating mga kapatiran, particularly sa JCBC, at iba ho nating mga kasama sa pag-aaral ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Panginoon. And tayo ho ay we're going through a very important series of study about marks of a true Christian, or mga marka ng tunay na Kristiyano. And our goal here is to grow in our assurance, lumago, lumalim, tumibay sa kasiguraduhan natin ng ating kaligtasan. And on the other side ay goal din ho ng ating pag-aaral na ito na ma-expose kung sino man ay maaaring nag-iisip na siya ay ligtas, na siya ay Kristiyano, pero pag tingnan sa salita ng Diyos ay hindi naman. And naroon ang atin hong desire na sila'y matulungan by looking at the words of God, kung ano ang description ng isang Kristiyano, at kagaya ng sinabi ng salita ng Panginoon ay ating hubugin, or actually ayos ating subukin, hindi hubugin, ating subukin ang ating mga sarili, ating imbestigahan ang ating mga sarili kung tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. That's why we're going through this study. At halaga ng ating portion na ating pinag-aaralan ngayon may kinalaman sa pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan sa atin. And we're going through it a little bit slowly sapagkat kailangan ng bawat isa and every Christian habang tayo nabubuhay sa mundong ito ay nakikipaglaban sa kasalanan. Ito ang larawan ng buhay Kristiyano na ipininta ng salita ng Diyos. So before we dive in sa atin hong pag-aaral, review and pag-aaral, ay ilang muna mga paalala. This coming Friday, meron ulit tayong time in the Word, and I pray and hope na bawat isa ho sa atin ay magkasama-sama. And after that, we'll have our weekly prayer meeting through Facebook room. So I'd like to encourage our brethren na magkasama-sama po tayo. And last Friday, we have a technical mishap sa ating hong time in the Word, sa ating prayer room. Dalawa yung nabuksan at maraming hindi naka-join dahil nabuksan na yung isa. So subukan ko i-delete lahat yung mga na previous ng mga prayer rooms, and then magbubukas lang tayo isang particular, at yun na yung atin hong laging gagamitin. So please wait dun ho sa link na isa-send ko ho sa atin hong mga group chats and sa ating Facebook group, JCBC Facebook group, para ho sa ating prayer room this coming Friday. At kung kayo ho ay isa dun sa mga hindi naka-join because of that technical mishap, ay pasensya na po, nagkulang ho tayo sa bagay. And Lord willing, this coming Friday ay tayo ho talaga ay magkasama-sama sa pananalangin sa Panginoon. Mag-pray ho natin ang atin hong mga kapatiran. Marami ho meron tayong mga kapatiran, may mga karamdaman, kagaya sa as we know, ay uso ang ubo, ang sipon, natin malamig, mahangin. At isa pa sa mga uso ay allergy. I myself, from time to time, kahapon, muntik nang sumipa, at inunahan na lang natin ng gamot ang allergy. So let's pray para ho sa ating mga kapatiran. And then, hindi lang ho yun, meron tayong mga kapatiran na may iba't ibang mga pinagdadaan ng problema. If we can be a channel of blessing, if we can be an encouragement, just to let them know that we are praying for them, that we are there, handa tayo makinig, yun ho ay isang magiging malaking bagay at blessing po sa kanila. And by the way, just a reminder, kung tayo ho ay nagtanong sa ating kapatiran, kapatid, pwede ba kita pag-pray? Pwede ko ipag-pray sa iyo. At kung sakali na mag-open up yung ating kapatiran, let us be good stewards, na hindi ito sasabihin sa iba. Okay? So tayo ho ay maging magministeryo sa isa't isa sa ganong kaparaanan. Let's keep on praying sa ongoing pandemic na nangyayari ho sa maraming lugar pa rin, na tayo ho nawa ay masimulan na yung vaccination, and Lord willing ay ito yung magbalik sa atin ng pagtitipon kagaya nung atin hong naranasan, and more so sapagkat naranasan natin dati na linggo-linggo nagtitipon-tipon tayo, and more than that, and then biglang nawala hope na
pag niloob ng Panginoon na ulit tayo makapagtipon-tipon, ay makita natin talaga yung halaga ng bagay ho na ito. At I'm very excited, and I know many of our members are very excited na makasama ho sa atin hong kasama muli sa ating pagsama. So let's keep on praying for that. Again, by the way, an update. I was updated by our brother, si Brother Darren. In-update ako sa kalagayan ni Brother James Montenegro. By the grace of God, he is out of ventilator. Siya ay labas na sa ventilator. He is breathing on his own. So, that is a very, very good development, and very thankful ang pamilya Montenegro na sa atin hong mga nananalangin para sa kanilang padre de pamilya at sa pastor ho ng iglesia. So pasuloy natin silang ilapit sa Panginoon yung recovery, at nawa ay yung kanyang baga ay hindi masyadong na-damage, at siya pa rin ay maging able na mangaral ng salita ng Panginoon pag naka-recover na ho si Brother James. So pag-pray ho natin patuloy ang ating kapatid at kamanggagawa po na ito. Okay, so let us pray, at bago tayo dumako sa pag-aaral, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa dakila mo na kabutihan, kahabagan sa amin. Nakakamangha kung paanong mahaba ang iyong pasensya, kung paanong ikaw ay nagiging mabuti, nagpapala sa amin ng mga hindi karapat-dapat. Nakakamangha, O Diyos, lalo't higit kung paanong kami ay iyong minahal. Hindi dahil may nakita ka sa amin, hindi dahil sa halaga namin, kundi sa ngayon sa iyong salita mula sa iyong mabuting kalooban. Pinili mo kami at minahal mo kami at niligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. O Panginoon, bigyan mo kami ng mas malalim pa, mas malawak pa, mas maliwanag pa na pagkaunawa sa mga dakilang katotohanan na ito ng iyong pagmamahal, pagliligtas sa amin. Ito'y patuloy na magtulak sa amin sa mas banal, masigasig, at tapat na pamumuhay para sa iyo. Tunay ang sinabi ng salita o sinabi ng isang awitin, prone to wonder. We are prone to wonder. Napakadali namin na malibang, napakadali namin matukso. O patawad po, Panginoon. O nawa igapos mo kami. Igapos mo kami ng katotohanan ng Ebanghelyo. Tunay ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na magtulak sa amin. Sa kabanalan. Sa pagmamahal sa iyo. Ama, aming dinadalangin, aming po mga kapatiran na doon ang mga iba't ibang mga pagsubok, kabigatan na kinaharap. Meron po may mga problema sa pisikal, kalusugan. Meron po may mga problema sa pamilya, material at pinansyal. O Panginoon, kung paanong sinabi mo sa iyong salita na aming ituring na buong kagalakan kapag dumadaan kami sa iba't ibang uri ng mga pagsubok, kabigatan, problema. O turuan mo nawa kami. Turuan mo po ang aming mga kapatid na sa gitna ng kanilang pinagdadaanan ay magkaroon ng tunay na kagalakan ng gagaling sa iyo. Kapayapaang ng gagaling sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan at nagbibigay ng kapayapaan. Lord, thank you rin po sa napaka-buting balita na aming natanggap ng aming kapatid na si Brother James Montenegro ay wala na sa ventilator and he is recovering.
O Panginoon, napakabuti mo, napakamahabagin mo. Salamat po. Nawa, O Diyos, patuloy kang kumilos, umabot sa kanila at sa kanyang buong pamilya at sa kanilang iglesia sa mga pinagdaanan na ito. At muli, O Diyos, aming hinihiling na sa aming pag-aaral ngayong gabi, Ikaw po nawa ang magbigay ng karunungan sa akin bilang tagapagturo at liwanag at karunungan sa bawat isang tagapakinig. At muli, O Diyos, hindi sa amin, kundi sa iyo lamang. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming baguhin, hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan niya, dalangin namin itong lahat. Amen. Well, muli, as we are always doing, ay buksan natin ang ating mga Biblia sa isang passage na magbibigay diin muli ng papaalala kung gaano kahalaga itong ating pag-aaral na ito. And that will be coming from Hebrews chapter 3, and the verse is verse 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. And again, ang serye nga ho ng ating pag-aaral ay mga marka ng tunay na pananampalataya. At mula sa verse na ito ay pinapakita na hindi porket ang isang tao ay kasama ng mga tunay na Kristiyano, hindi porket ang isang tao ay nasa church, active, siguradong ligtas na. Maaari, as nakikita pa nga sa talatang ito, is merong posibilidad ng isang tao ay nasa gitna ng mga tunay na Kristiyano, pero merong puso na hindi pala talaga tunay na sumasampalataya. It may be na ang mga nasa paligid niya ay paniwalang-paniwala. It may be even ang mga manggagawa o ang pastor ay paniwalang-paniwala. And yes, we as pastors, the best that we can do is observe, pero hindi namin nakikita ang puso. At dito diniinan ng writer ng Hebrews ang pinaka punto ay ito, an evil heart of unbelief. Meron pala talagang puso na hindi sumasampalataya. Maaaring involved, maaaring within the local church, pero hindi tunay na mananampalataya ni Kristo. Therefore, hindi tunay na Kristiyano. So, nandun yung posibilidad. Kaya nandito nga ho yung ating pag-aaral in obedience dun sa utos ng salita ng Diyos na examine, to prove ourselves if we are really in the faith, at wala tayong ibang basihan kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And we're going through scriptures, through passages na nagdi-describe ng larawan ng isang tunay na Kristiyano. At nakikita natin doon at pwede nating ihambing ang ating sarili, pwede nating gamitin yun, well, dapat nating gamitin yun bilang pangsubok upang ma-expose kung ano nga talaga ang ating spiritual na kalagayan. So, balikan natin na panumandalian ang mga natalakay na ho natin. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Dapat nahandun ho pareho. Number 2, kung tunay na ligtas, there will be a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago sa puso. And madalas, ang binibigyang pansin ng tao ay yung pagbabagong panlabas, pagtigil sa bisyo o kung ano man, and praise the Lord kung meron ng pagbabagong panlabas. Pero ang una sa lahat ay yung pagbabagong panloob. Nang sabi ng Diyos, bibigyan niya ng bagong puso ang isang tunay na mananampalataya. And there will be a heart that loves God. And then number 3, there will be a heart that loves the brethren. Ano ho? May pagbabago ng puso, magkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. We love Him because He first loved us. And then magkakaroon ng pagmamahal sa mga kapatiran. And sangayon sa Bible, if you do not love the brethren, no matter how correct your theology is, if you do not love the brethren, the love of the Father is not in you. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Number 4, there will be a change in the believer's life. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. At kailangan bigyang pansin, paano ba siya namumuhay? Patingin ng buhay mo. Again, talagang
nilatag natin ito ng maliwanag, hindi ang paraan ng pamumuhay ang nagliligtas. Pero ang ating binibigyan diin ay ito, yung paraan ng pamumuhay ay nagbibigay ng indikasyon kung tunay ngang ligtas. That is two different things. Yung isa ay, yung iba ay nagsasabing prerequisite ang mabuting buhay, ang pamumuhay para maligtas. No, we're not saying that. Ang tanging sinasabi ng salita ng Diyos ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. But the point that we're making is this: kung isang tao ay tunay na sumampalataya, magkakaroon ng pagbabago. There will be an evidence sa magbabagong buhay. Ang tawag dito ay sanctification. And largely, sa ibang mga puntong kasunod is a delineation na lamang po nitong sanctification, yung proseso na kung saan ang isang Kristiyano ay tuloy-tuloy na binabago ng Diyos. And again, I always stress that word. It is a process. That means, kung ikaw ay Kristiyano at nabubuhay, ikaw ay dumadaan pa rin sa proseso, hindi pa rin tayo perpekto. Makikita at makikita, lumalabas pa rin, mabagsak pa rin sa kasalanan, nahuhulog pa rin sa tukso ang isang Kristiyano, pero siya ay pabanal ng pabanal. Number 5, there will be a change in the believer's walk. Ito naman yung practical, yung pagbabago niya, hindi lang basta pagbabago ng relihiyon, kundi pagbabago ng kanyang pamumuhay sa araw-araw. Ang sabi nga ng Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Meron na siyang change of direction. Ang direksyon niya na ay direksyon ng pagsunod sa Panginoon. Direksyon ng pagsunod sa banal na Espiritu. Number 6, there will be a change in the believer's relationship with the world. With the Word. Meron ng bagong relasyon sa salita ng Diyos. Hindi na siya rebelde, kung hindi siya na ay nagnanasa sa salita ng Diyos, sa nagpapailalim sa salita ng Panginoon. Again, always remember, it's a process. We grow in submission to the Word of God. Not just submission na desire, but submission of the whole being, our daily life. Yan ho ay isang proseso. Number next, there will be a change in the believer's relationship with the world. So ito na ho yung pangpito na marka ng tunay na isang Kristiyano. Meron na siyang bagong relasyon sa sanglibutan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung isang tao ay nabubuhay pa rin para sa sanglibutan, hindi siya tunay na mananampalataya. Number 8, there will be a change, or there will be fellowship. There will be fellowship with other believers. At nakita natin, ito ang larawan ng buhay Kristiyano sa Biblia. Actually, it is just an offshoot or application noong pangatlong punto na may pagmamahal sa kapatiran. Kung mahal mo ang kapatiran, there will be a fellowship. Pero nakita rin natin sa Acts chapter 2 and other places in the Bible na talagang ang mga tunay na Kristiyano, they come together, they fellowship together, they unite together. So, yun hong kaisipan na ang aking pagiging Kristiyano is just Jesus and me. That is unbiblical. Very unbiblical. Kailangan natin ang Iglesia ng Panginoon kasama ang mga tunay na mananampalataya. At ito ang disenyo ng Diyos sa buhay Kristiyano. Kung walang desire to fellowship with other believers, to be committed to serve other believers sa pamamagitan ng gifts ng Panginoon, that is a very, very dangerous na kalagayan. Well, number 9, at dito ho tayo umuusad ng medyo mabagal. Number 9, na marka ng tunay na Kristiyano, there will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Tumitindi na pagkakita o makikita at tumitindi ang gawa ng banal na Espiritu. At tingnan natin ito sa dalawang direksyon. Number 1, there will be the manifestation of the fruit of the Spirit. Buksan natin sandali sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, kung saan ang sabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Galacia. And just maybe a reminder,
factual reminder, mga iglesia sa Galacia, because Galatia is a province, para bang Bulacan, na maraming bayan at maraming iglesia. There are many churches in Galatia. And it just shows us the severity ng problema na may nagtitwist ng gospel, naapektuhan ng maraming mga iglesia sa Galacia. Pero ang punto rito ni Apostol Pablo, gusto kong tingnan natin, ay ang sabi sa verse 18, Galatians 5 verse 18, "But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law." Kung ikaw daw ay pinungunahan ng banal na Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. And this is not promoting antinomianism. Hindi ito nagsasabing hindi natin kailangan sundin ng kautusan ng Panginoon, particularly the moral commands of God. Pero ito ay nagsasabing you are not under the curse of the law. Wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Yun ang ibig sabihin. That means you're saved. Ikaw ay ligtas. At ano daw ang indikasyon nun, sabi ni Pablo? If ye be led of the Spirit. Well, ano ba ang itsura ng led of the Spirit? Una, pinakita muna ni Pablo, ano ang hindi itsura nito? Well, ang hindi itsura nito ay ito. Verse 19, "Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like." And this is not an intention to give an exhaustive list of all the sins. Sinakop niya doon sa "in such like." So, hindi, simply put, ang isang tunay na Kristiyano hindi mamumuhay sa kasalanan. Works of the flesh. Ang isang Kristiyano, led by the Spirit, at ito ang bunga, ito ang gawa ng banal na Espiritu. But the fruit, verse 22, of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, temperance or self-control. Against such, there is no law. At ito yung bunga ng banal na Espiritu, and these are godly attitudes that will produce godly actions. At lalago at makikita ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. So that is one. It will increase the work of the Spirit. It will show an increasing holiness sa buhay ng isang mananampalataya. Not just outward actions, pero nanggagaling ito sa inward godly attitudes. At dito pa lang, gusto ko i-pause sandali to challenge us to examine. Napakadali kasi na magkaroon ng outward works of godliness na hindi naman nanggagaling sa inward attitude of loving God or the work of the Spirit. As Apostle Paul said sa 2 Timothy, having the form of godliness but denying the power thereof. Let me challenge us. If you will examine your godliness, your service, your going to church, your worship, saan nanggagaling yun? Is it just an outward thing para mapansin ka ng mga tao, or is it coming from the work of the Holy Spirit, those godly attitudes na bunga ng banal na Espiritu? So it will manifest in genuine godliness. Siguro magandang ihalimbawa natin sa genuine na ginto, hindi lang plated. Ibig sabihin, pag talagang pag tinuklap mo, ginto pa rin sa loob. Ganun ang isang tunay na Kristiyano, hindi lang panlabas na aksyon, kundi pag sinuri sa loob, nahandoon yung godly attitude na gawa ng banal na Espiritu. Genuine godliness. It will manifest its fruit. And then pangalawa, dun pa rin sa point number 9, increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Hindi lang nag-i-increase sa pagiging makadiyos, kung hindi nag-decrease sa kasalanan. Ito ang itsura ng buhay Kristiyano. Again, take note the word nag-decrease or decreasing. Tuloy-tuloy, patuloy itong nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. So, pwede bang makakita ka pa rin ng kasalanan sa buhay ng isang totoong Kristiyano? Yes! Pwede! Pwede ba itong mahulog sa matinding kasalanan? Yes! Pwede! Pwede bang mahulog sa matinding kasalanan ng medyo magtagal doon? Yes! Pwede!
Siguro isa sa pinaka-biblical na example na meron na tayo ng isang mananampalataya na nahuhulog ng matindi ay si Haring David. Nahulog sa pangangalan niya, sinubukang pagtakpan, nag-commit ng murder. Again, pwede ba itong mangyari? Yes! Pero narito ang larawan ng buhay ng isang tunay na Kristiyano sang-ayon sa Biblia ay paunti ng paunti. Andun ang pakikipaglaban sa kasalanan, or in the language of Romans chapter 8 kung saan tayo pupunta, andun yung mortification of sins, pagpatay sa kasalanan. Romans chapter 8 verse number 13. Simulan natin dito. Romans 8 verse 13. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, for us just to be reminded, for if ye live after the flesh, ye shall die. And again, if you're living after the flesh, the language of Apostle Pablo dito ay ikaw ay hindi Kristiyano. You will die and suffer eternal hell if you're living after the flesh. If you're living after the flesh, you're not a Christian. Verse 1, Romans chapter 8. Verse number 13, anong sabi? But if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the flesh, ye shall live. Ito yung isa pang gawa ng buhay ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano. Hindi lamang nagpo-promote ng godly attitude na nagre-result sa godly living, kung hindi nahandoon ang pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan. Ang sabi ni Pablo, but if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So dito ipinako ni Apostol Pablo, ito yung mga led by the Spirit of God. They are people who are mortifying sins, killing sin by the power of the Holy Spirit. At titingnan ho natin ang ilang mga praktikal na kaparaanan paano ba papatayin ang kasalanan na nakatahan pa sa atin. So number 1, mabilis na review, we must admit and identify. Una, kailangan nating aminin. Mayroong mga tao, masyadong banal ang tingin sa sarili. Masyadong mabuti ang tingin sa sarili. At kailangan nating aminin na meron pang nakatahan na kasalanan sa atin at atin hong tukuyin ito. Hindi sapat na, basta meron pa, nagkakasala pa rin. But identify what are those sins. Therefore, para ating partikular na mahunting at mapatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, we must admit and identify. Pray for God, pray to God na bigyan tayo ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang salita na i-expose yung mga nakatahan pang kasalanan sa atin. Isa sa mga wise counsel na ating natutunan ay ito. Let us ask other people. Baka meron sila nakikita sa atin. Lalo na ang mga malapit sa atin at yung mga spiritual na Kristiyano na nasa paligid natin. We can approach them and ask them na can they point out things in our lives na kung saan maaari nakikita, napapansin nila na baka nahandoon yung nakikitang hindi pagiging makadiyos sa atin hong paraan ng pamumuhay. Number 2, so admit and identify. Number 2, we kill sin only by the power of God. Hindi ito palakihan ng muscle, hindi ito patalasan ng espada o padamihan ng bala. Ang pagpatay natin sa kasalanan ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Napaalala ko ni Apostol Pablo, yes, tinatawag tayo ng Diyos to kill sin. Nandun yung command, we must be actively killing sin. Pero nandun yung sinabi niya, through the power of the Holy Spirit, through the Spirit of God. Ang ating pagpatay sa kasalanan, yung exert nating effort ay nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And we also pointed out last time yung danger if we will try to engage killing sin in our own capacity, in our own power. Subukan natin labanan ang kasalanan sa pamamagitan ng ating sariling lakas. It will produce more sin, particularly pride. Hindi nyo alam yung ginawa ko. Paglabanan ko yan. Banal yata ito. Matindi to. Tindi.
rather than giving God the glory, ay inaangkin yung kaluwalhatian sa pagpatay doon sa kasalanan. And while doing so, lalo siyang tumitindi. So naroon ang paulit-ulit na paalala ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, na sinabihan niyang magbihis ng baluti ng Panginoon sapagkat we are wrestling not against flesh and blood, we're struggling in a spiritual warfare. Ang sabi ni Pablo, finally, Ephesians 6:10, My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon. So, nandoon ang pagdepende sa salita, sa kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Sa ganang ating sarili, tayo ay walang magagawa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, without me, ye can do nothing. So, we must keep ourselves dependent upon God in this duty. Yes, mag-exert tayo ng effort. Yes, may mga tulong ang mga payo ng mga Kristiyanong nauna na sa atin at kung saan sila ay engaged na rin sa labanang ito. Pero anuman yung mga tactics na ginagamit natin to kill sin, it will be rendered powerless apart from the Holy Spirit. So we must be dependent upon God. Halimbawa, baka matukso ka, bumili ka ng libro, 10 steps to kill sin, at nakadepende ka na dun sa steps na mga ginagawa. No, we must be dependent upon the Holy Spirit. Nahandoon ang ating pagsalalay sa Panginoon. As Apostle Paul learned, and what did he learn? He learned contentment. At ang sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, ang context ng Philippians 4:13 is actually sanctification. At hindi yung kung ano-anong mga bagay. And that is through Christ, through the power of the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kalakasan. So, naroon ang katotohanan na tayo ay nakadepende sa banal na Espiritu. So, we kill sin by first admitting and identifying. We kill sin by the power of the Holy Spirit. Number 3, we kill sin through the application of the gospel in our lives. Sa pamamagitan ng pag-a-apply ng ebanghelyo sa ating buhay. Again, napakaganda nung paalala ni Jerry Bridges, preach the gospel to yourself every day. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans 6 verse 11, likewise reckon yourselves, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ay inyong ituring ang inyong mga sariling patay na sa kasalanan at buhay sa Diyos. How? Through Jesus Christ, through the gospel of our Lord Jesus Christ. At ang sabi niya sa verse 12, but let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Huwag niyo nang hayaan, huwag niyo nang hayaan maghari ang kasalanan, huwag niyo nang sundin ang kasalanan. Paano mangyayari yun? Tuturin natin ang ating mga sariling patay na sa kasalanan at buhay sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw sa Biblia na ang buhay Kristiyano, ang pakabanalan ng buhay Kristiyano ay nakatungtong sa katotohanan ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And when Paul is challenging or was challenging the Philippian believers, yung mga Kristiyano sa Philippi, ang sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 27, only let your conversation be as it becometh what? The gospel of Christ. Hayaan nyo lang ng inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. So again, the gospel of Christ in the everyday life of the believer, kailangan natin ito. Ang ating pundasyon, ang gasolina, ang magtutulak, ang batayan ng ating pagpapakabanal, pagpatay sa kasalanan ay sa pamamagitan at walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sabi ni Paul, let me just apply it in an extended way. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. And part of our salvation experience is our sanctification.
And the power of God also, ang kapangyarihan din ng Diyos, even in that daily sanctification, is the gospel of Christ. We must apply the gospel. Kailangan nating ilapat ang ebanghelyo sa ating mga buhay araw-araw. Number 4, dito tayo siguro medyo magtatagal. Hopefully, makaabot tayo sa number 5. Number 4, how do we kill sin? We kill sin by the Word of God. We kill sin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At siguro kung merong isang talata na napaka-pamilyar na sa atin, but it will do us much good na i-meditate, balikan, pagbulay-bulayan itong mga salitang ito, and then much more isabuhay ito. Walang iba kung hindi ang Psalm 119 verse 11. Psalm 119 verse number 11. At maaaring marami sa atin ay memoryado pa ang talatang ito ng Psalm 119, and very short, napakaganda, and it will be a help kung gusto nyo i-print at i-post nyo, i-frame nyo, ilagay nyo sa lugar sa bahay kung saan ito'y very visible, na magandang maging paalala ho sa atin palagian. What did the psalmist say? Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Itinago ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako ay huwag magkasala sa iyo. So we can see that relationship between hiding the Word of God, storing the Word of God in our hearts, at ang effect nito na nagdudulot upang labanan ang kasalanan at hindi magkasala laban sa Panginoon. Ang tanging panglaban natin sa spiritual na labanan na ito ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. So we should always take hold of the Word of God. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. It is quick, Old English, meaning alive, buhay, powerful, makapangyarihan. It is sharper, ito ay matalim, at pinapakita nito kung gaano katindi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Now, let me just give an important warning. Why? Sapagkat marami sa atin ay galing sa old belief na ginagamit ang Biblia na tila bagay isang agimat. Maraming Pilipino, ganun pa rin ang kalagayan. And sometimes, ang mga tunay na Kristiyano nahuhulog pa rin sa ganung kaisipan. Madalas ako nakakakita ng mga motor, may nakasabit pa rin na rosaryo sa kanilang mga manubela. Ano yun? That is just like an agimat. Amulet. Agimat na para bang si Bong Revilla Sr., yung agimat, pag may agimat hindi tatablan. At merong mga tao, even Christians, nahuhulog sa inong kaisipan na kapag meron akong hawak na Biblia o may Bible sa sasakyan, may Bible sa kwarto, may Bible sa ay tingin nila ay protektado sila. Well, walang maitutulong kung nandun ang Bible pero wala sa puso. Sabi ng psalmist, Thy word have I hid in my heart. Not just in my car or in my room, but in my heart. And ito ang gagawa, tutulong sa atin upang huwag magkasala laban sa Panginoon. So, hindi ito dapat ituring na parang isang agimat. There must be a constant exposure to and an intake of the Word of God. Dapat merong tuloy-tuloy na exposure. Lagi tayo exposed sa salita ng Diyos. And an intake of the Word of God. And there are many ways, lalo sa panahon natin ngayon. Dati, madalang ang kopya ng Biblia, pero sa panahon natin ngayon, a person can own multiple copies of the Bible, even free Bible apps, meron pang mga audio Bible in different version and so on. Sabi nga ako ng isang tagapagturo namin ay talagang madalas katamaran na lang, kaya hindi nakakapag-aral. Available naman. Kung malabo ang mata, pwedeng pakinggan.
Kung malabo ang mata, mag-install ng app na lalakihan yung letter, pwede pa rin mabasa. At madalas talaga ang problema ay hindi ang mata, kung hindi ang puso at kulang ang pagnanasa. So there must be a constant exposure to and intake of the Word of God. At sa ilang mga personal na kaparaanan huyaw, there are personal and public means. Yung corporate or public means, there's the teaching of the Word of God, the preaching of the Word of God, tuwing meron tayong mga gawain, or even through this avenue of our time in the Word, or as ako, ginagawa ko rin ho, na nakikinig ako ng mga preaching, nakikinig ako ng mga seminary classes, online seminary classes, because I need to learn. Nagbabasa ng mga libro. I need intake of God's Word also. And then, bukod doon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos mismo, lalo na sa ating personal na buhay. Nahandoon ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang personal nating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pagmemorya ng salita ng Diyos, at ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At binigyan natin ng panahon itong mga pagbabasa, pag-aaral, at pagmemorya ng salita ng Diyos sa mga nakaraan nating pag-aaral. Pero ngayon gusto kong bigyan ng diin ng kaunti itong pagbubulay-bulay, or sa English ang tawag ay meditating. Ang pagme-meditate ng salita ng Diyos, or meditation in general, is a lost discipline sa buhay ng maraming mga Kristiyano. At madalas ito'y napapalitan ng 5 minutes quiet time, and that's it. At I've heard a Christian preacher na sabi niya, I hate those 5-minute quiet time. Ano yun? 5 minutes lang sa Panginoon? It must be all the day. It must be all the day that God fills your thoughts. The words of God fills your thought. Hindi ibig sabihin lagi nakabukas ang Bible sa harapan mo 24 hours a day. Kung hindi in your waking moment, tuwing andun yung disiplina, sinasadya na inaalala mo ang Panginoon, ang katotohanan ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa o nasaan ka man. So, the discipline of Christian meditation. Siguro kaysa ipaliwanag ko ho, o define ko, magandang magbigay ako ng example, and it's very helpful ang example ni Donald Whitney sa kanyang libro na Disciplines of the Christian Life, o disiplina ng buhay Kristiyano. Inalimbawa niya ito sa pagtsatsaa. Sa mga mahilig magtsaa, paano daw mas lalasa yung tsaa? E di kailangan mo mas ibabad ng matagal doon sa mainit na tubig. The longer na nakababad, the greater the taste. Mas matindi yung lasa habang mas matagal na nakababad doon sa tubig. And that's the same principle ng meditation ng salita ng Diyos. Kailangan nating ibabad ng mas matagal sa ating mga kaisipan. O isa pang hinalimbawa niya is lingering pag-stay malapit sa apoy. Alala ko ho, noong Lunes kami ay pumunta naligo kami sa tabing ilog doon sa DRT, o mismo sa ilog doon sa DRT. Malamig yung tubig, malamig. At yung mga bata talagang tampisawa, ligo-ligo sila. Pag umaahon, umiihip yung hangin, giginaw. May iniihaw doon, nag-iihaw ng chicken, ng fish, ng hotdog, sarap. Pero yung napansin ng mga bata, pupunta sila doon sa malapit sa nag-iihaw para mainitan. Pero kung ikaw ay giniginaw at lumapit ka sa mainit ng 5 segundo lang, tapos lumalis ka na ulit, wala, naramdaman mo na 5 segundo, pero hanggang balat lang. Pero kung talagang gusto mong mainitan ang iyong katawan hanggang sa ikabuturan ng iyong kalamnan, kailangan magtagal doon ng matagal para ma-absorb, talagang uminit ang iyong katawan. And the same is true with meditation. You abide longer in the Word of God. Ikaw ay nanatili ng mas matagal sa salita ng Panginoon. So those are just examples, analogy regarding meditation. The point here is spending more time sa salita ng Panginoon. Not just reading the Word of God. Brother Paul, ano bang ibig sabihin noon? Well,
Sa Psalm 1 verse 1, ang sabi, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth nor in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate there day and night." Again, dito nagsasabing umaga lang at gabi. Kung hindi ito'y idiomatic expression sa mga Hudyo, umaga at gabi representing the whole day. He meditates in the Word of God the whole day. Para bang sa Genesis chapter 1, in the morning and the evening is the first day. So it pertains to the whole. And that word meditate, pag tinignan natin yan sa original language, ang ibig sabihin niyan is to mutter or to speak repeatedly. Pinapaulit-ulit, sinasabing paulit-ulit. And when it comes to meditation, hindi kailangang verbally sinasabi paulit-ulit, kung hindi pinapaulit-ulit ang salita ng Diyos sa kanyang kaisipan hanggang sa ito ay lumasa, hanggang sa ito ay magbigay init sa buong katawan, lumasa sa buong buhay, ma-apply sa buhay. At ito yung nawawalang tulay kadalasan sa maraming pag-aaral ng Kristiyano para magkaroon ng epekto sa pamumuhay ng Kristiyano. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt" what? "Meditate therein day and night, that thou mayest" what? "Observe to do according to all that is written therein." We see, sabi, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." Anong magiging resulta? "That thou mayest observe." So the bridge between knowing and observing, or knowing and doing, is meditating. Nandoon ang paulit-ulit, nandoon ang pag-uulit-ulit ng salita ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, at dito binababad natin ang ating sarili, or we can do it vice versa. If you see that analogy, matagal na nakababad ang salita ng Diyos sa iyong isip, o tayo ay matagal na nakababad sa salita ng Panginoon hanggang sa ito ay lumasa sa ating mga buhay. Now, how do we meditate? Siguro dito matatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Just simple steps, hindi ito original kay Brother Paul. Ito ay kinuha ko mula sa book ni Donald Whitney na The Spiritual Disciplines. And it is very helpful para sa akin, and I hope it will also be helpful para sa inyo. And these are just some advice ni Donald Whitney. How can we better meditate sa salita ng Panginoon? Number 1, emphasize different words in the text. For example, ilang pamilyar na mga salita na o talata sa atin, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Those are very, very familiar. Pero mahirap, sa sobrang familiar na nung talata ay nawawala na yung impact nito sa atin. At ang payo ni Donald Whitney, emphasize different words. For example nga, yung Psalm 23 verse 1, "The Lord," ang Panginoon. And take note, pag tingnan niyo sa inyong English Bible, capital L, capital O, capital R, capital D, meaning ang nasa likod na Hebrew word niyan is the Tetragrammaton, YHWH, Yahweh, pertaining to the God of Israel, the true God, the everlasting, the creator of all things, and the sustainer of all things. And meditate on that. The Lord. Hindi Diyos-Diyosa na maliit, hindi kung sino lang na taong makapangyarihan, but the creator and the sustainer of all things, the sovereign one. He is my shepherd. Well, the Lord, or focus on the Lord is. I can remember Paul Washer saying the Lord is, not was, not will, but is presently, right now. Ano man ang iyong kalagayan, kung ikaw ay Kristiyano, the Lord is. And there will not be a time that God is not your shepherd. If you're a Christian, walang panahon na hindi mo siya shepherd. The Lord is. So naman yung kalagayan mo ngayon. The Lord is.
our shepherd. Lord is my shepherd. Well, emphasize on the word my. Hindi lang our shepherd, which is collectively, but my shepherd, personally. Akin. Minsan, para bang may kaisipan tayo na ang Panginoon nakatingin lang siya sa mga pastor, sa mga malalaking giants of the faith, no? The Lord is the shepherd of all believers. Ikaw man ang pinakamaliit, pinakamahinang tupa ni Kristo, siya pa rin ang pastol mo. He is your. He is our. He is my shepherd. And then you can meditate on other words, I shall not want, and so on. Just emphasize on those few words, other words dun sa verse. Maybe, pwede mo subukan. Maya, pagkatapos ng ating time in the Word, go to John 3:16. And emphasize, a very familiar verse, emphasize words in that verse. Para magkaroon ng mas deeper, lasting impact sa ating buhay. Number next, write the verse on your own praise or your own word. Isulat mo yung talata sa iyong sariling salita. Isulat mo yung talata. Yes, kabisado natin, the Lord is my shepherd. Ito ilagay doon. The Lord, God, the creator of all things, the sustainer of all things, the sovereign one, is, was, and will always be my shepherd who takes care of me. In your words, and how you, itong talatang ito ay nagkaroon ng, yung katotohanan nito ay nagkaroon ng epekto sa iyo. Number 3, try to memorize. Memorize the text. Ano man yung meditate. Para sarado man ang iyong Biblia, ikaw ay nagtatrabaho na, karoon ka ng break time, pwede mong i-recall yung talata na yun. O habang ikaw ay nagmamaneho, pwede mong i-recall yung, wag ka lang pipikit, delikado. Pwede mong i-recall yung talata na yun at pagbulay-bulayang patuloy at ngayain patuloy itong talatang ito. Number 4, is there a sin to avoid or repent of, or is there any good or to do or develop or commands to obey? Meron bang kasalanan at masama na kailangang pagsisihan at layuan? Meron bang mabuti na kailangang gawin o i-develop pa? Or meron bang utos na kailangang sundin? Magandang tanongin ho yun. The Lord is my shepherd, I shall not want. Maaaring isang mabuting makikita natin doon is to be dependent and to be trusting the shepherd. Pagtitiwala sa Panginoon na nagpapastol sa atin, ano man yung ating kalagayan, kung dumadaan man tayo sa lilim ng libis ng kamatayan, magtitiwala pa rin tayo sa Diyos na siyang ating pastol. So, meron bang mga utos, meron bang kasalanan, or the flip side of that, yung pagkabalisa, ito'y kasalanan at ayaw ng Panginoon. So, again, try to identify, meron bang mga bagay na hindi maganda, bagay na kasalanan na kailangan pagsisihan, meron bang bagay na mabuti na kailangan i-develop, or meron bang utos na kailangan sundin, at ituon natin doon yung ating kaisipan. And then, isang magandang pwedeng gawin is write down, discover a set of number of insights and write them down. Ay mga insights na maaaring as you meditate, na didiscover mo, the Lord is, siya pala ay laging pastol ko ang Panginoon. Ano man ang kalagayan, kahapon man, bukas man, ngayon, nasa matinding kahirapan ang aking dinadanas, siya pa rin ang aking pastol. So, write down those insights. 2, 3, 4, o kahit umabot pa ng 10 mga katotohanan na iyong natutunan doon mula sa talatang yun. And then lastly, sabi at advice ni Donald Whitney, pray. Pray for those insights. Pray the text. Kung meron mga kasalanan na kailangan iwasan, pray for it. Kung meron mga mabuti na kailangan gawin o kautusan na kailangan sundin, pray.
Yung mga insights na natutunan mo na pinakita ng Diyos mula sa talatang yun na naging pagkain ng iyong kaluluwa, pray it. Pasalamatan mo ang Panginoon at hingin mo sa Diyos na patuloy na ituro sa iyo, patuloy na itanim sa atin yun. And I hope na this practical steps or practical guides in meditating in the Word of the Lord ay nakatulong sa atin. And I cannot stress enough yung halaga. Sapagkat inilagay ng Diyos sa gitna ng pagkaalam at pagsunod ay ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi niya kay Joshua again, "This book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and then thou shalt be able to do according to all that is written therein." Para masunod mo, para magawa mo, i-meditate mo araw-araw, i-meditate mo lagi-lagi. How do we kill sin? We kill sin by the Word of God. Thy Word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. At isa sa mga disiplina na kailangan natin patuloy na i-develop pa, and I myself need to grow in this, is the discipline of meditating God's Word. Lord willing, sa Friday, titignan natin yung pang-5. We kill sin intentionally or by intentionally and continually resisting the temptation. So these are just some practical steps. How do we kill sin? And I pray and hope na as we study, hindi lang ito impormasyon, kundi sa biyaya ng Diyos, ay sinisikap nating i-apply sa araw-araw nating pamumuhay. It may be na kailangan mong gumising ng 15 minutes earlier bago gawin yung mga routine na bagay na yung ginagawa, to give time in meditating, to give time in praying, in reading, and meditating in God's Word. 15-30 minutes earlier, or yung ibang mga bagay, yung pagbabrowse mo sa social media, bawasan mo ng kaunti and apply it and give it to the time in God's Word. Sana hindi lang tuwing Wednesday and Friday tayo may time in the Word, but in our personal lives, we have a daily time in God's Word. Kailangan natin to sa paglaban, sa pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan sa atin. Nawa, pagpalain, gamitin ng Diyos ang ating mga napag-aralan ngayong gabi sa ating patuloy na pakikipaglaban-laban sa kasalanan, patuloy na kabanalan ng buhay at pagsunod sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, kailangan namin ng iyong tulong, kailangan namin ng iyong paalala, kailangan namin ng iyong pagsaway sa anumang mga pagkukulang namin, kasalanan namin, kapabayaan namin, lalo na sa disiplina namin sa iyong salita. Disiplina ng pagbabasa, pag-aaral, at ang kahalagahan ng disiplina ng pagbubulay-bulay. O tunay, Panginoon, dalas na ilagay namin sa aming kaisipan ng maraming mga bagay na negatibo, masama. O tulungan mo kami, nakagaya ng sinabi mo kay Joshua, to meditate in your word. Sinabi mo sa Psalm 1 na ito ang aming delight. Lord, make it our delight. Tunay, ang aming puso ay sadyang madaling malibang sa napakadaming mga bagay. And Lord, aming inaamin na there are times that your word ay hindi kagalakan, kung hindi mabigat, mahirap, nakakatamad. Patawarin mo kami, O Panginoon. Give us a heart that is delighting in your word, rejoicing in your word. Maging matamis ito kaysa sa anong pa mga bagay, maging mahalaga ito sa anong pa mga bagay. And help us meditate therein day and night. Upang magawa namin, masunod namin, at Panginoon, upang wag kaming magkasala laban sa iyo. Also, Panginoon, namin pong hiling, kung meron man po na nakikinig sa amin ngayon, na alam niya, sangayon sa Biblia, hindi pa siya tunay na mananampalataya.
Maawa ka po. Buksan mo ang kanyang puso. Pakilala mo si Kristo na tagapagligtas ng makasalanan. Maawa ka po sa aming mga anak. Maawa ka po sapagkat ikaw lamang ang makapagligtas. Ingatan mo kami. Ilayo mo kami sa kasalanan. Sa biyaya mo, tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga nakatahan pa sa amin. Lahat ng ito ay inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, maraming salamat po mga kapatid, and I hope this coming Friday ay magkasama-sama tayong muli sa ating panahon sa salita ng Diyos at sa ating pulong panalangin. Ingat po tayong lagi. Palain nawa ng Diyos ang ating mga ginagawa, ang ating mga planuhin, at kagaya ng palaging paalala sa atin ay magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At sa lahat ng ating gagawin ay konsidera natin in all thy ways acknowledge Him. Kilalanin natin siya, and He will direct our paths. God bless po. Magandang gabi. Ingat po tayo lagi.